Matapos nitong maisalaysay ang lahat, padabog naman yung umalis ng bahay. Hindi na namin ito sinundan. Gawa ng ayon sa nagpatuloy sa amin, nagwawala na naman yun sa kanila. Ganun kasi ito paglasing. Halos hindi nakakakilala. Nang marinig ko ang sinabi ng may-ari ng pamamahay, agad naman akong sumenyas kay Maestro Merting na papasok na muna ako sa loob. Puyat na kasi ako noong mga oras na yan. Gawa ng ilang araw na rin akong kulang sa tulog. Pagpasok ko sa aming silid, agad namang sumunod ang matanda. Lumuhod yun sa gilid ng pinto, sabay alay ng dasal sa mga bagay nitong hindi sila tinatalikuran. Matapos naman itong gawin ni Maestro, agad din naman yung lumapit sa akin habang inilalahad ang mga bagay na kinakatakutan nito. Alam mo, Iroy, natatakot ako sa kahihinatnan ng mga susunod na mangyayari. Hindi naman sa duda ko sa ating kakayahan. Yun nga lang sadyang malakas itong ating kinakalaban. Pero huwag kang mag-alala. Hindi tayo matatalo rito. Maaaring mapahina niya ako, pero sinisiguro ko sa iyo, ako ang magtatapos ng kanyang paghahari dito sa Ormoc. Magtiwala ka. Nasa panig natin ang Panginoon. Wika ni Maestro habang kaharap ako. Nang marinig ko ang sinabi nito, halos hindi ko mawari kung ano ang aking isasagot. Malayo-layo na ang aming narating pero may kaba pa ring patuloy na namumutawi sa aking isip. Sinubukan kong pangibabawan ito pero nagbibigay ng kilabot sa aking puso tuwing naaalala ko yung mambabarang na naglalakbay sa panahon. Ilang araw pa ang dumaan. Nagpatuloy kami sa pag-usad. Habang tumatagal, unti-unti na kaming papalapit sa hasyenda ni Antonio, kaya medyo nagdodoble-doble ingat na kami ni Maestro Merting. Maraming bagay kami noong isinaalang-alang, kagaya kung papaano namin ikubli ng husto ang aming pagkakakilanlan sa puntong wala nang makakapansin sa aming nilalang sa mga lugar na baluarte nito. Isang milya bago namin marating ang lupain ni Antonio, marami na kaming mga aswang na nakakasalubong. Yung iba nakaharang lang sa daan. Animoy tagapagmasid ang pangunahing trabaho nito. Di naman namin yun pinapansin. Dahil ang ginamit na pagbabalat kayo noon ng aking maestro ay may basbas ng isa sa pinakamalakas na mutyang ibinigay ni Awon dito. Tinatawag niya itong bato ng sagan, ang isa sa pinakamalakas na uri ng mutya ng gubat. Sinasabing sino man ang nagtatangan ng batong yon, kayang gayahin ang kahit na sino. Kahit marami itong kondisyon na kinakailangang tuparin, hindi naman yun naging hadlang para sa aking maestro. Kung iisipin, wala namang pakialam ang matanda sa mga bagay na yon, lalo pat kaibigan niya ang nagpapakalat ng mutya sa mundo. Isang utos lang nito, lahat ng mutya at mga mahihiwagang gamit sumusunod sa kanyang pagnanais. Isang araw pa ang dumaan. Nakaposisyon na kami lahat sa hasyenda. Bale, nasa labas kami noon ng isang maliit na sityo, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, may dumaang isang tagapagmasid ni Anunang sa lugar kung saan kami nagtatago. Pagsilay naman doon ni Maestro na papalapit na ito, dali-dali naman siyang tumabi sa akin, sabay masid sa nilalang na yon. Matyaga talaga siya noong naghintay ng pagkakataon, hanggang sa dumating ang puntong napakalapit na nito sa aming dalawa. Maya-maya pa,
Bigla naman niya itong sinunggaban, sabay ihip ng mga pamakong dasal sa ulo nito. Pagkatapos naman itong umepekto, dali-dali naman niya yung hinila patungo sa aming kinaroroonan, sabay tawag ng kanyang gabay na si Agdas. Paglitaw naman ng nilalang na yon, bumungad sa akin ang isang makisig na lalaki na nakasuot ng mahabang kapa. Yung kapa nito, kinakapitan ng hindi mabilang na kaluluwa na animoy walang patid na nagmamakaawa sa nilalang na yon. Nababalot din yon ng isang makapal na anino at kahit saan mang dako yun tumungo, hindi nito nilulubayan ng presensya ng mga namatay na. Upang magkaroon kayo ng detalye sa wangis ni Agdas, para itong kalansay na may konting laman. Subalit sa kabila nun, hindi nakakatakot ang kanyang itsura. Bukod kasi sa nakakamangha itong tingnan, napakagaan din ang kanyang presensya na animoy taliwas ito sa wangis na aking nakikita. Paglapit naman ito kay Maestro Merting, bigla naman yung umupo sa kanyang tabi. Maigi lang yung nagmamasid habang naghihintay ng iuutos nito. Hindi naglaon. Pagsilay naman dito ni Maestro, humingi yun ng tulong kay Agdas. Nalapatan niyo ng piraso ng kanyang kaluluwa. Kaya niya yun gagawin ay dahil sa nais niyang makontrol ang katawan ng nilalang na yon. Ito lang kasi ang nakikita niyang paraan para makapasok sa loob ng pugad ni Anunang. Nang marinig naman ng diwata ang kanyang sinabi, bigla naman yung napabuntong hininga, sabay wika kay Maestro Nang. Ipinagbabawal ang aral na yan. Alam mo ang kapalit kapag pinagbigyan kita. Kaibigan, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ito ang paraan para magtagumpay ka sa iyong misyon. Paano na lang ang disipulo mo kapag nawala ka? Dahil sa sinabi nito, agad namang sumagot si Maestro Merting Nang. Walang mangyayari sa akin. Konting sakripisyo lang ito para sa ikaluluwag ng nakararami. Magtiwala ka lang sana dahil hindi naman ako nasisiraan ng bait para ipahama ko ang aking sarili. Kilala mo ko, Agdas. Hindi ako ang tipo ng taong nagpapadalos-dalos sa mga plano. Matapos naman niya itong mailahad, tumango ang diwata bilang pagsang-ayon. Pagkahawak nito sa kanyang ulo, agad namang gumapang sa balat nito ang isang kulay asul na liwanag. Napakaliit lang nito, na halos kasing laki lang ng patak ng ulan. Pagpasok naman ito sa bunganga ng nilalang, biglang hinugot ni Agdas ang mismong kaluluwa nito, dahilan para si Maestro na mismo ang maging may-ari ng katawan ng aswang. Hindi naglaon, bigla namang iminulat ng nilalang ang kanyang mga mata, sabay tayo sa kinaroroonan niya. Dali-dali din yung naglakad papalayo, hanggang sa kalaunay mawala na ito sa kanyang paningin. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon na nagsimulang magsalita ang diwata ukol sa mga nangyari. Ani nito, hindi lang piraso ng kaluluwa ni Maestro Merting ang nasa katawan ng nilalang na yon, bagkus ay hinaluan niya rin ito ng iba pang espiritu. Kung hahatiin niya kasi ang kaluluwa ng matanda, paniguradong hindi na yun makakalaban sa pinakamalakas na antas nito. Ayaw naman niya yung mangyari, gawa ng maging ito man, hindi pabor sa ginagawa ng kanilang kalaban. Matapos naman itong mailahad ng diwata, dahan-dahan naman yung naglaho sa aming harapan. Pagsilay naman doon ni Maestro, napangiti lang naman ito habang taus-puso doong nagpapasalamat.
Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman akong natigilan nang tapikin niya ako. Pagsilay ko kay maestro, agad naman ako nitong inabisuhan na pag-igihan ang aking pagbabantay. Susubukan kasi nitong pumasok sa katawan ng nilalang na tinanggala ng kaluluwa ng kanyang gabay upang masilip na niya ang lugar kung saan yon naroroon. Dahil sa sinabi nito, wala naman akong nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip ko noon, kaya ko namang bantayan ang buong paligid, kaya kahit mag-isa lang ako, hindi ako gaanong mahihirapan. Bukod kasi sa nakatago rin kami sa kakahuyan, hindi rin kami doon basta-bastang maaaninag ninuman dahil binabalot ng matinding dilim ang aming pinagkukublian. Sapat na yung rason upang hindi kami mabahala. Sa pagpapatuloy ng aking ginagawa, napansin ko si maestro na nakaupo tapos nakapikit yung mga mata. Magkahawak din ng mga palad nito na animoy isa yon sa mga kinakailangan nitong gawin upang maisakatuparan ang alam nitong ritual. Dumaan pa ang ilang oras na natili pa ring nasa ganoong estado si Maestro Merting. Ako noon, halos hindi na rin gaanong mapakali, gawa ng yung lugar na aming pinagtataguan, nilalapitan na ng mga aswang na napapadaan. Para sa akin, nakakatakot na ang ganoong sitwasyon, gawa ng anumang oras maaari kami nitong mapansin. Hindi naman ako nag-aalala para sa aking buhay. Ang iniisip ko noon ay yung katawan ng aking maestro na kasalukuyang wala pang ulirat. Sa isip-isip ko noon, kung magkataong matagpuan nga kami ng mga ito, maaaring mamatay ako, mailigtas ko lang ang katawan ni Maestro Merting. Mahirap man yung tanggapin para sa akin, wala akong magagawa sa kadahilan ng utang ko sa kanya ang aking buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, napabuntong hininga na lang ako nang masipat ko itong nagmulat ng mata. Pagsilay naman ito sa akin, bahagya naman yung napangiti habang pinakikiramdaman yung mga aswang na nagsisiliparan sa itaas namin. Maya-maya pa, inilapit ni Maestro ang bibig nito sa aking tenga, sabay pabulong na nagwika ng, "Umalis na muna tayo rito. Marami akong gabunang nakita sa lugar nila, Antonio. May mga nadiskubre rin ako, kaya hanggat hindi mo pa ito nalalaman, walang saysay ang ating gagawing pagkilos. Ayokong mabigla ka, Iroy, kaya ipagpapabukas na lang natin ang lahat." Nang marinig ko ang sinabi nito, hindi na rin ako tumutol. Kung iisipin, mas pabor ang naging desisyon ni Maestro sa kadahilan ng napakalalim na noong gabi. Nasa kasagsagan na rin yun ang kanilang mga oras ng kalakasan, kaya kung magpupumilit kami, paniguradong makakatay lang kami ng buhay sa lugar na yon. Kalahating oras pa ang dumaan nang magkaroon na kami ng pagkakataong umalis. Hindi na rin kami nagdalawang isip. Mabilis naming tinahak ang daan papalayo ng sitio hanggang sa marating na namin ang isang parte ng palayan kung saan walang katao-tao. Wala rin kami doong nararamdamang bakas ng aswang, kaya minarapat namin doon na muna magpahinga. Habang nakaupo kami sa isang tabi, tapatan namang inilahad ni Maestro ang mga panauhing kanyang nakita sa lugar na yon. Ayon dito, kabilang sa mga pinagkakatiwalaan nitong tauhan, ay ang ama ko, yung pinuno ng peryang aming pinatay, tapos yung mambabarang na sinunugan niya ng kaluluwa. Walang kaide-ideya si Maestro Merting sa kanyang mga nakita, pero mariin siyang naniniwala na yon ay totoo.
Dagdag pa nito na, imposible man ang mga bagay na yon, hindi nila ito dapat na ipagsawalang bahala. Kung yun kasi ay totoo, maaaring nagmula sa ibang panahon ang mga gabunang pinagkakatiwalaan ito. Ang hindi niya lang maisip, bakit nakuha nito yung mga mahalagang tao na naging parte ng buhay ng kanyang disipulo? Nang malaman ko naman ang tungkol sa bagay na yon, maging ako man, hindi pa rin makapaniwala. Alam ko namang nagsasabi ng totoo itong si Maestro, pero sadyang hindi yon kayang tanggapin ng aking utak. Kung nagkataon nga noong hindi ito sinabi sa akin ni Maestro, paniguradong magiging pabigat ako sa oras na makita ko na ang mga panauhing yon. Gayunpaman sa kabila nito, pinili ko pa ring maniwala. Bahala na, basta ang nais ko lang noong mangyari, sumabay sa kanyang yapak. Matapos ang aming pag-uusap, minabuti na naming magpahinga para makapaghanda sa pagpatak ng susunod na araw. Yun na kasi ang oras ng aming pagsalakay, kaya kinakailangan na namin yung mapaghandaan ng husto upang hindi kami maunahan. Kinaumagahan pagising namin, dali-dali naman kaming bumalik ng baryo. Wala nang kain-kain yun. Ang mahalaga makita namin ang kalagayan ng mga taong naninirahan doon. Sa aming pagmamasid, napansin kong bibihira lang yung mga naglalakad. Karamihan din sa mga bahay na naroroon, kung hindi walang tao, nakasarado. Hindi ko mawari pero pakiramdam ko, nagsilikas ang mga naninirahan dito. Ilang oras pa ang lumipas, malayo pa rin kami sa hasyenda ni Antonio. Kahit anong pilit kasi naming makatawid sa mga barikada nito, sadyang imposible yung mangyari dahil sa dami ng mga tauhan nitong umaaligid. Pero sa kabila nun, may isang punto sa lugar na yon kung saan nagsasalita ng bantay. Base sa aming mga napansin, 5:00 ng hapon, nagaganap ang ganoong bagay. Yon ang aming hinihintay na pagkakataon upang mapasok ang kinaroroonan nila Antonio nang hindi kami natutunugan. Pagpatak naman ng 5:00, sakto naman ang pagdating ng katawang kinuhanan ng kaluluwa ni Agdas. Pagsilay nito sa amin, dali-dali naman itong hinawi ang barikada habang pinagmamasdan ng maigi ang mga kasama nitong umaaligid. Yun na rin ang nagturo sa amin noon ng mga daang kinakailangan naming tahakin upang hindi kami mapansin ng karamihan. Pagpatak naman ng 6:00, ilang metro na lamang ang layo namin sa bahay nila Antonio. Halos hirap na din kami noong makausad, gawa ng sa kabuang bakuran ng bahay na yon, nagkalat ang iba't ibang uri ng nilalang. May mga patibong ng mangkukulam, insekto ng mambabarang, at hindi mabilang na dami ng mga sigbing nagbabantay sa ilalim ng bahay nito. Isa rin sa aming mga inaalala noong mga oras na yon ay yung pagsisiksika namin ni Maestro sa maliit na siwang ng puno. Bagaman nakakubli ang aming presensya, hirap na hirap naman kaming pinagtitiisa ng lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, may nasipat kaming isang matandang babae na lumabas sa bahay. Sa likod nito, naroon ang 10 nitong disipulo na pawang pamilyar sa aking mga mata. Noong una, medyo hindi pa ako makapaniwala, gawa ng hindi ko pa gaanong nasisipat ang kanilang mga muka. Pero pag alis nila ng mga talokbong nilang suot, bumungad sa aking mga mata yung 2 kong matandang kapatid, isa kong pinsan, yung aking ama, tapos yung mga tiyuhin kong matagal na panahon ng patay. Hindi ko mawari kung ano ang dahilan kung bakit ginagawa itong tagasunod ni Anunang, pero malakas ang kutob ko na ang matandang yon
ay maaaring parte rin ng pamilya ko. Ang iniisip ko lang, saang parte kaya ng pamilya ko yon napapabilang? Pagsilay naman ni Maestro sa mga nilalang na yon, hindi na rin ito nagdalawang isip na lumabas sa punong pinagtataguan namin. Pagtayo naman niya, agad naman kaming naramdaman ng hindi mabilang na mga nilalang, dahilan para pa isa-isa itong tumingin sa lugar kung saan kami minsang nagtago. Nang maramdaman naman ito ni Maestro Merting, agad naman itong hinugot ang kanyang punyal, sabay hiwa ng kanyang palad habang nag-uusal. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanyang likuran ang dalawang diwatang gumagabay sa kanya. Dahil sa pagpapakita ng mga ito, mabilis na binalot ng malakas na unos ang buong paligid. Yung hangin noon umiihip na ng napakalakas, tapos yung ulan naman, dahan-dahan nang pumapatak. Pagsilay naman ni Anunang sa aming kinaroroonan, hindi na rin yun nagdalawang isip na lumapit. Habang naglalakad ito, kitang-kita ko ang mga kulay pulang sinulid na halos hindi mabilang ang dami. Sumasabay yun sa hangin, tapos nakatarak ito sa bawat ulo ng nilalang na naroroon. Matapos ko naman itong masilayan, doon ko mismo nakumpirma na totoo nga ang pag-iral ng sinulid ng buhay. Maaaring imposible man yun para sa iba, pero wala akong magagawa sapagkat sariling mga mata ko mismo ang nakasaksi nito. Maya-maya pa, paglapit naman ng matanda sa aming kinaroroonan, bigla naman ako nitong itinuro, sabay wika sa akin ng, "Hindi ka ba nagtataka kung bakit nandirito ang iyong pamilya? Sa ibang mundo at panahon, tayo ang hari. Yang matandang yan, ginagamit ka niya laban sa akin. Wala ka pang nalalaman, Iroy. Kaya habang may pagkakataon ka pa, lumipat ka na ng panig. Samahan mo ko. Itatayo ko ang mundong nararapat para sa inyo." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapakita nito sa akin ng isang pangitain. Sa pangitain yon, naroon ang aking mga ninuno na gumagawa ng pagsamba sa isang diwata. Pagsilay ko naman sa rebulto ng diwatang yon, nasipat ko ang wangis ni Anunang na nasa kabataan pa niya. Wala akong kaide-ideya sa mga pangitaing yon, pero habang tumatagal kong pinagmamasdan ito, doon ko nauunawaan na pinagpasapasahan pala sa aming angkan ang ganoong karunungan. Matapos ko itong masilayan, dinala ako ng pangitain sa ibang dimensyon kung saan ang tanging nakikita ko ay ang paghahari ng aming angkan. Lahat ng mga nabubuhay sa mundong yon, umiiral para kami ay pagsilbihan. Pagsilay ko sa mga pangitaing ipinakita ng matanda, nanatili pa rin akong nakadikit kay Maestro Merting. Ang iniisip ko na lang noong mga panahong yon, purong panlilin lang lamang ang ginawa nito. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman ng matanda na hindi niya ako makukumbinsi, doon na yon nagbigay ng kautusan sa mga alipin nito para umatake. Pagsimula ng aming pakikipagbaka, ramdam na ramdam ko na hindi malabong magagapi kami nito. Mabuti na lang sa lahat ng oras at pagkakataon, nabibigyan kami ng proteksyon ni Agdas at ni Awon. Halos kahit anong dami ng mga nilalang na yon, hindi nila kayang pangibabawan ang mga hindi nakikitang harang na ginagawa ng diwata ng mga mutya. Kung si Awon ang depensa, si Agdas naman ang namamahala sa aming opensa. Gamit ang kanyang mga naipong kaluluwa ng mga mandirigma, inuutusan niya itong sumanib sa mga katawang wala ng kaluluwa.
Matapos nun, ito ang mga nakipaglaban sa mga nilalang na yon. Sa maniwala kayo o hindi, halos hindi ko na kayang malaman kung sino ba sa mga ito ang aming kalaban o kakampi. Ang tinitingnan ko na lang noong mga oras na yan ay yung mga aswang na nakadikit sa diwatang si Agdas. Dahil dito, nagkaroon naman ako ng pamamaraan kung papaano aatakihin ang mga ito. Maya-maya pa, nang mapansin naman ni Maestro Merting na handa na ako, bigla naman yung tumango, sabay takbo patungo sa kinaroroonan ng mambabarang. Pagsilay naman ito sa aming pag-atake, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na gamitin ang kanyang mga gabunan at sigbing. Dahil sa ginawa nito, sumalubong sa amin ang hindi mabilang na mga dambuhalang aso kasama ang mga gabunang nasa totoo na nitong mga anyo. Habang sinasalag namin ang pag-atake ng mga ito, bigla naman akong sinigawan ni Maestro Merting na umusad papalapit kay Anunang. Nasipat niya kasi itong gumagawa ng ritual sa lupa, kaya sa lalong madaling panahon, kinakailangan namin itong mapigilan. Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip ko namang inilagay sa bibig ang mutya ng reyna ng itim na langgam na siyang naging sanhi upang magkaroon ako ng hindi masukat na lakas. Sa tulong din ng mga alipores ni Agdas, hindi na naging mahirap para sa akin na makatagos sa barikadang nilikha ng mga ito. Ilang segundo pa ang lumipas, kaharap ko na nga noon si Anunang. Pagsilay ko sa ginagawa ng matandang yon, doon ko napansin ang mga dugo nitong ipinahid sa lupa. Hindi naglaon, bago naman yon tumingin sa akin, narinig ko itong nagsambit ng mga engkantasyon. Malalim ang mga buhay na salitang binitawan nito, kaya nang marinig ko ito, hindi na ako nagdalawang isip na umatake. Sa aming pagbubuno, ramdam ko namang hindi ito nahihirapan na salagi ng lahat ng aking pag-atake gamit ang isang kamay lang. Gayunpaman, kahit alam kong dehado ako, nagpatuloy ako. Buong lakas ko pa rin kinaharap ang matanda habang pilit na naghahanap ng paraan kung papaano makukuha ang sinulid ng buhay. Alam ko kasi noong yun lang ang nag-iisang kahinaan nito, gawa ng sa oras na mawala ang pamamahala nito sa mga aswang at gabunan, kami na ang mananalo. Akala ko nung una, madali na lamang kunin ang bagay na yon, pero yung pandama ni Anunang, higit pa lamang mas matalas kesa sa akin. Tingin pa lang nito, alam na kung ano ang pakay ko sa kanya. Dahil sa nahulaan niya ang aking plano, bigo na akong maisakatuparan pa ito. Sa puntong yon, iisang plano na lang noon ang aking naiisip at yon ay walang iba kundi puwersahang paslangin ang matanda. Subalit, pagsugod na pagsugod ko sa mismong kinaroroonan nito, bahagya naman akong napaatras nang maramdaman ko ang pagtarak ng punyal nito sa aking dibdib. 1.5 pulgada ang ibinao ng patalim na yon, kaya ang buong akala ko, yun na ang katapusan ng buhay ko. Pagbagsak ko naman sa lupa, unti-unti namang nandilim ang aking paningin habang nararamdaman ko yung mainit kong dugong dahan-dahang bumabalot sa aking katawan. Akmang mawawalan na ako ng ulirat, napansin ko namang pinagtutulungan ako ng mga aswang na ilayo sa lugar na yon. Maya-maya pa, pagbalik ko sa hukbong kinabibilangan ng aking maestro, nasipat ko ang pag-ahon ng isang nilalang sa ritual na ginawa ni Anunang. Paglabas pa lang ng mga galamay nito, sagad na sa buto yung takot ko, gawa ng alam ko sa aking sarili
na hindi yon pangkaraniwang engkanto. Kung hindi ako nagkakamali, isa yung uri ng demonyo na puwersahan itong hinugot sa kaila-ilaliman ng impyerno. Paglabas naman ng nilalang na yon, tumambad sa amin ang isang malaengkantadong nilalang na kalahating gagamba. May sungay ito sa ulo, tapos 3 ang mata nito. May hawak-hawak din yung kulay itim na kahoy na may matulis na dulo. Maya-maya pa, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang pagsugod sa aming kinaroroonan. Nang masipat naman yon ng 2 diwata, ito na rin mismo ang nagpasyang kumaharap sa nilalang. Habang nakikipagbuno ang mga ito, kitang-kita ko ang iba't ibang uri ng mutya na pilit ipinupukol ni Awon sa nilalang na yon. Si Agdas naman, pinapako ang nilalang gamit ang mga kadenang gawa sa milyong-milyong kaluluwa ng lahat ng uri ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng paglalaban ng mga diwata, halos mayanig naman ang espiritual na mundo na pumapalibot sa kanila. Wala na ring gabunan noong mga oras na yon dahil kasabay ng kanilang paglalaban ay ang pagnakaw naman ni Agdas sa kaluluwa ng mga ito para gamiting armas. Sa loob ng humigit 2 oras, iba't ibang uri ng mutya ang aking nakita. Minsan, may mga pagkakataong pinupukol yon ng kidlat at bagyo ni Awon, habang sinasabayan naman ito ni Agdas ng mga dambuhalang kadenang bigla na lamang lumalabas sa mga punong nakapalibot sa kanila. Akala ko nga noon, wala nang katapusan ng mga pangyayaring yon. Pero habang abala noon si Anunang sa pagkontrol sa nilalang, hindi nito napansin si Maestro Merting na papalapit na pala sa kanya. Pagsilay naman ito sa kanyang likuran, agad namang naputol ni Maestro ang sinulid ng buhay na nakadugtong sa mga buhok nito. Matapos nun, walang habas naman niya itong inundaya ng saksak sa likod hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Hindi pa siya nakontento. Pinugutan niya pa yun ng ulo dahilan ng pagkamatay nito. Paggulong naman sa lupa ng ulo ng matanda, agad namang nilamon ng ritual ang diwata ng kadilimang pinaahon nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, agad naman akong nawala ng malay dahil sa mga pinsala kong natamo. Habang tulog ako, nagpupumilit na pala noon si Maestro na maisalba ang buhay ko. Nagawa naman niya ito pero sa kasamaang palad, naging kapalit nito ang kanyang buhay. Ang ginawa niya kasing pagtawag sa kanyang gabay noong mga panahong yon, lumagpas na sa kakayahan ng kanyang katawan. Dahil sa katandaan at matinding panghihina ng katawan, ultimo ang mga mutya niya na pangkaligtasan, hindi na rin siya natulungan. Ang pinakamasaklap ding nangyari sa akin noon ay yung pagmulat ng mga mata ko. Wala na sa aking tabi ang aking maestro. Nasa bahay na rin kami na para bang pinagtiyagaan niya talaga akong pasanin pa uwi. Ilang araw ang dumaan. Nagpatuloy ang paghahanap ko kay Maestro Merting. Wala na akong pakialam noon kung nababaliw na ako. Pero ang gusto kong mangyari, masilayan yon kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon. Ngunit sa kasamaang palad pinuno, hindi ko na nakita pa si Maestro. Ang tanging naiwan nito sa akin ay ang kanyang kubo tapos ang iilan niyang mga gamit. Akala ko doon na magtatapos ang lahat, pero nagkamali ako ng inakala. Dahil pagkalipas lang noon ng 3 araw, nabalitaan kong patay na rin ang lahat ng aking pamilya. Magmula noon, nagpasya na akong lisanin ng bahay ni Maestro Merting.
Namuhay ako bilang isang ermitanyo at sa kasagsagan ng aking pagtatago sa bundok, inalam ko ang sikreto ng mahabang buhay. Hindi man sa pagmamayabang pinuno, pero itong itsura ko, halos kapantay lang ng edad mo. Hulaan nyo na lang kung ilang taon na ako. Tsaka, hanggang dito na lang ang kwento ko. Marami pa sana akong ibabahagi pero malayo na ito sa pamagat ng istorya. O siya, pinuno, palagi kang mag-iingat at naway sa lahat ng oras, gabayan ka ng mga tangan mo. Huwag mo na ring sabihin sa kanila yung lokasyon ko at yung mga napag-usapan natin, sa ating dalawa na lang. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana'y nasiyahan kayo sa kwento ng aking buhay na may kaugnayan sa mga diwatang gabay ni Maestro Merting na sina Agdas at Awon. Okay. Opinyon ko sa serye. Sobrang ganda ng kwento mo, lalo na tong karanasan nyo ng maestro mo. Ako 100% naniniwala ako sa'yo. Kasi minsan na tayo nakapag-usap, ang dami mong pinakita sa akin na sabi mo wag ko na lang isiwalat dito sa YouTube. Bilang respeto, di ko gagawin yun. Pero okay sana kung pwede natin lapag, lalo na yung pinakita mo sa akin punyal mo tsaka libreta mo. Sobrang ganda nun. Pero yun nga, hindi na natin siya pwedeng ilagay dito. Hayaan na lang natin yung mga tagapakinig natin na paganahin pa ang kanilang imahinasyon. At totoo, sobrang bata pa talaga ng itsura nito. Hindi ko na lang rin sasabihin kung ano yung edad niya. Bahala na rin kayong manghula. Pero overall, sobrang ganda talaga ng kwento mo. Bitin na bitin ako. Isang malaking question mark kung ano talaga nangyari kay Maestro Merting, na sa palagay ko patuloy siyang nabubuhay. Hindi na nga lang sa mundo natin, kundi sa mundo ng mga engkanto. Tsaka yung dalawang gabay niya, alam ko hindi siya pababayaan nun. Malamang kasama siya ngayon ng dalawang yun. Nagiinuman, masaya sila, tapos patuloy ka pa rin nilang ginagabayan. Ang pinakagusto ko lang sana makuha sa'yo yung sikreto mo kung bakit hindi ka tumatanda. Bigyan ko lang kayo ng hint. Matanda pa to sa lola ko. Gets nyo? Sobrang tanda na niya. Pero yung itsura, maniwala kayo sa akin. Para mas matanda pa nga akong tingnan kapag nagdikit kaming dalawa. Pero tama na, di na akong bibigay ng marami pang impormasyon tungkol sa'yo. Maraming salamat. Kung sakaling ganahan ka at gusto mo magpadala pa ulit ng kwento, bukas na bukas ang channel natin. Kaya masasabi ko lang, maraming salamat at ako ang pinagkatiwalaan mo para ikwento tong karanasan ninyo ni Maestro Merting. Pero syempre, tatanungin natin silang lahat, di ba? Napag-usapan na rin natin to. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.